Hi guys! Kayo ba ay may mga alinlangan at pag-aalala sa buhay, lalo na sa usaping pangkalusugan? Mga katanungan kung paano mapanatiling malakas ang pangangatawan, makaiwas sa sakit upang iwas malaking problema sa kalusugan at usaping pinansyal sa tuwing nagkakasakit? Maaaring marami pa rin sa atin ang hindi alam kung paano alagaan ang sarili upang makaiwas sa sakit. Sabi nila, love yourself. Ngunit paano? For sure, maraming paraan kung paano. Ngunit hindi pa rin natin alam ang mga simple, hindi magastos at specific na pamamaraan. Sabi nga sa kasabihan, prevention is better than cure. Yes, mas mainam na hanggat maaga ay iwasan natin upang hindi humantong sa malalang sakit at gumastos ng malaking halaga to cure the illness. Mga bagay na magpapagaan sa buhay, mga pamamaraan upang makaiwas sa sakit at malaking gastos. Palaging itanim sa puso at isipan na mahalin ang sarili. Alagaan natin ito. Paano? Number 1, for your body and mind. Get sufficient sleep or sapat na tulog. Ang sapat na tulog ay malaking papel or tulong sa buhay natin. Dahil dito ay nagiging malakas tayo. Ang katawan natin ay nagpa-function ng maayos, hindi sakitin at maganda ang resulta. It's either inner and outer ng katawan natin kung palaging tama ang oras ng tulog. Pati na rin ang utak natin ay gumagana ng maayos, hindi lutang, mabilis mag-response at nakakatalino. Nagiging attentive tayo dahil mas malawak ang capacity ng pag-iisip natin pagdating sa mga ideas. Maliban dyan ay mas gumaganda ang aura ng mukha natin. Mas nagiging fresh tayo. Sana all fresh. Number 2, for your heart health. Exercise. Alam naman natin na malaking tulong pangkalusugan ang exercise upang manatiling malusog, malakas, magana sa mga gawain. Dahil ang exercise ang nagpapamotivate sa atin na gawin ang mga bagay-bagay. Ang exercise ay malaking tulong sa puso natin na maging healthy upang hindi tayo magiging hingalin every time na kumikilos tayo. Ang puso ay 24/7 or lifetime yan na nagtatrabaho para sa atin. Kaya dapat alagaan. Ugaliing mag-exercise upang malayo sa sakit at magiging maayos ang function nito sa araw-araw. Number 3, for your brain health. Read and write. Ang utak natin ay kailangan alagaan dahil ito ang driver natin sa araw-araw. Bear in mind that without brain, our body cannot function. Kaya maliban sa pagkain ng mga masustansya, mahalaga din na magbasa at magsulat o gagawa o manunood ng mga bagay na makakatulong sa utak natin na mag-function with learnings. Every time na may mga bago tayong madiskubre o matutunan, ay nagkakaroon ng panibagong stock of knowledge or memories sa utak at dahil dyan, napapanatili nating active at bata ang ating utak o pag-iisip. Number 4, for your kidneys or sa mga kidneys natin, drink enough water and fluids. Alam naman natin na ang ating kidneys ang siyang responsable sa pagsala sa mga iniinom natin na maaaring makasama sa kalusugan natin. Kaya dapat tulungan natin ito na mapanatiling healthy sa pamamagitan ng tamang pag-inom ng tubig o fluids na lilinis dito. Mula sa mga ini-intake natin na makakasama sa kidney, kagaya ng sobrang alat, alcoholic drink, at mga matatapang na gamot. Panglima, for your gut health or sa ating bituka, eat less sugars and alcohol or yung mga sugary foods. Upang mapanatiling healthy ang ating bituka or gut, dapat huwag masyadong sugapa sa matatamis na pagkain at iwasan ang pagiging patay gutom sa alak. Alam naman natin na ang sobrang intake ng sugary foods at alak ay hindi maganda sa kalusugan. Dapat control yourself
sa mga kinakain natin, lalo na kung bawal sa atin. Tandaan, laging nasa huli ang pagsisisi. Number 6. For your metabolic health, cut out ultra-processed foods. Alagaan natin ang ating metabolismo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga processed food. Ibig sabihin, yung mga pagkain na instant na, hindi na fresh, gaya ng longganisa, hotdog, cake at marami pang iba na hindi galing sa nature or kalikasan, kundi pinoproseso na ng mga tao. Huwag panay-kain ng mga pagkaing hindi fresh dahil kadalasan sa mga ito ay may mga preservative o chemical na maaaring makasama sa katawan natin. Number 7. For your immune system, include leafy spices and vegetables in your meals. Guys, ang immune system natin ay may malaking papel sa buhay natin dahil ang immune system ay tumutulong sa atin to survive sa mga iba't ibang banta sa kalusugan natin. Yan ang pananggalang natin mula sa sakit. Kaya dapat nating alagaan sa pamamagitan ng pagkain ng fresh spices and vegetables and fruits, especially leafy vegetables, ay mas natutulungan natin siyang mag-function ng maayos to fight against the disease. Number 8. For your spiritual health, pray and meditate daily. For sure, marami sa atin na hindi gaanong binibigyang pansin ang kanilang spiritual health. Alam nyo ba na mahalaga sa buhay natin ang spiritual health? Dahil isa ito sa nagpapatibay sa atin, nagpapalakas ng loob, isa sa dahilan kung bakit kinakaya natin ang mga mabibigat na pinagdadaanan natin sa buhay. Ang meditation or paninilay-nilay with nature ay malaking tulong upang ma-relax, makapag-isip ng maayos at kumakalma ang puso at isip natin sa tuwing may mabigat tayong pinagdadaanan sa buhay. At ang pag-pray ay nagpapanatag sa atin, lalo na sa mga panahong wala na tayong ibang masasandalan kundi ang magdasal na lamang. Sa pamamagitan ng pagdarasal ay naiibsan ang mga pangamba, takot at pag-aalala, at dahil dyan, naiiwasan natin ang magkaroon ng sakit na may connection dito. Isa na ang stress o problema na pwedeng mauwi sa depresyon pag hindi natin kakayanin. Sana nakatulong sa iyo ang topic na yon. Laging tandaan, health is wealth. Kaya alagaan natin ito. Thank you and until next video.